Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na alas 8 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katutulutan ng palaman ukol sa mga gawan, pagpapatakbo at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinalahan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halika kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang pagkakit balita si Boyet Guillermo. Hello! Hi! Maganda! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Narito naman po muli ang isang edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Ayan, araw po tayo ng Tuesday, yan, on November 7, 2023. Okay. Hiningal po ako doon Talaga naman pong hindi ho natin talaga maabot yung ilang minuto, no? Ilang minuto yung ginagawa ng ginagaya natin, pero talagang hindi magaya-gaya. Dahil yung tao na yun talaga namang ang haba ng hininga nun, ang haba ng buhay nun. Yan, si Karine Santa Cruz. Idol po natin yan sa magandang umaga, sa magandang hapon. Okay. Muli po, samahan niyo po ako mga kaibigan sa isa na naman pong ating edisyon. Sa loob po ng isang oras ng ating programa. Yan, magsama-sama po tayo. At tayo po ay magbabalitaan. At marami ho tayong mga balita sa araw na ito.
At syempre, talakayin po natin ang mga nasa likod ng balita. Ayan, meron agad akong nakita rito. Pare, kamusta na? Pakibati nga si Ashley. Wow, si Ashley. Sandig, anak ko yan, pre. Nakikinig sila ngayon. Oo, kapangalan pa, pare, ng apo ko yan, Yang anak mong si Ashley. Oo, ang apo ko naman din ay Marilyn Ashley. At ang palayaw namin sa kanya Ashley. Ayan, malamang yan sa malamang. Maganda yan si Ashley. Oo, si Ashley. Kasi basta't mga Ashley, magaganda. Maganda yung apo ko, pare. At Chuck yun, yung anak mo rin. Oo, magaganda yan. Inuna na agad natin si paring Eusebio. June Sandig. Oo, yung ating kumpare. Oo, na-miss ko. Pero kita nyo, hindi ho nakakalimot. Hindi nakakalimot. Yan, si paring June Sandig. Kasamahan ko sa La Suerte. Lalaki. Lalaki, wow talaga. Aba. Unique pare, Unique ang pangalan ng anak mo, Ashley. Lalaki pala yan. Anak ni paring yun. Ay, pasensya na, Ashley. Ay, anong, ano yan? Anong palayo dyan? Atong. Ano nickname niya, pare? Ashley, ano ba? Malayo, hirap hulaan. Yan, sama ko sa La Suerte, si paring June. At talagang, ano yan, hindi lang yung kumpa-kumpare, talagang, ay nako, ibang pinagsamahan talagang, ibang pinagsamahan namin yan. Noon pa, talagang, okay? Alright, so, yun din. Ayan, at tayo po, ay, eto, kung minsan, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Kung minsan, kayo po ay, akala po ninyo, yung ating programa, minsan ay live. Oo. Meron ho tayong mga programa na recorded lang ho, Kaya alam ko kayo, ganun pa man, nanonood pa rin kayo at nag-mensahe kayo, nag-comment kayo. Oo. Kung minsan di ko ho nasasagot, pasensya na po. Yan. Alright. Okay, so, nako, ang ano na po, nalalapit na yung ating Pasko, At sa iba't ibang establishmento, talaga namang gayak na ang sarap ng pagmasda ng mga kumukuti-kutitap na ilaw. Oo, yung ilaw ho ng Pasko, Christmas light, hindi yung kumutitap. Iba ho yung kumukutitap sa dun sa mga beer garden. Tapos na kami dyan ni paring June. Tapos na kami dyan. Lahat ng ilaw rito sa parte ng Pasay, pinundi na namin. Lahat ng kumukutitap na ilaw dito sa area ng Pasay. Bagamat niya si paring June taga Cavite, taga Cavite. Pero nako, ang mga rito sa Pasay napasok na namin lahat. Alam paring June, pero ngayon lana. Siyempre, iba na ang mundo natin ngayon. Ang mundo natin ngayon ay, di ba, sa pamilya na lang tayo. Kung may hayop, sa hayop na lang. Kung may halaman, puro halaman na lang, panay ang cultivate ng halaman.
Ano? Yun na nga yun yung pinagkakaanohan natin eh. Pinagkakaabalahan natin kapag tayo nagkakaedad na eh, no? Oh, mahilig na tayo sa tahimik. Ano? Mahilig na sa tahimik at ang inaalagaan na yung mga manok. Ang kaya na lang nating himasin ang manok. Manok na panabong. At ang aso, yun na lang ang kaya nating anuhin ngayon. Ano? Bakit ba ganun? Oo. Nagbabago, no? Nagbabago talaga ang lahat. Kaya kayong mga sumisibol ngayon, mga henerasyon, yung mga magulang, wag kayong mawawalan ng pag-asa. Tatandaan nyo ang lahat ng bagay nagbabago. Kung ang inyong anak ay maligalig, dadating ang panahon niya na yan ay magiging mabait. Oo. Ha? Kaya wag tayong mawawalan ng pag-asa. Ano ho? Habang nabubuhay ang tao, siya ay may pag-asang magbago. Ano ho? Kasi lahat nagbabago. Ano ho? Ayan, nakita nyo nga ang presyo. Di ba? Ang presyo ng bilihin, pabago-bago. Tumataas, bumababa. Ano? Spaghetti pataas, spaghetti pababa. Ano? Yan, tingnan nyo, nagbabago ang lahat. Nung araw, hindi ba, ibig sabihin, ang isang bagay ay hindi, kumbaga sa hindi mananatili. Lilipas at lilipas din. Ang pinakamahalaga, nabago. Nagkaroon ng pagbabago. At ang pinakamaganda rin, yung naging pagbabago ay maganda. Yung pagbabago ay naging pakipakinabang, yan, mga ganyan. Ay, nako, talaga naman, yan, dinadagsa na tayo ng mga viewers. Salamat mga viewers, Ayan, si Catalina Lim. Hello po sa lahat ng viewers ng DCWG, lalo na sa announcer na kamukha ni Ray Valera. Ang pag-ibigay sa diyang ganyan, mga paliwanag ko'y di na kailangan. Ang pag-ibig ay Di ko na alam. Si Catalina Lim, yan, mga kasamahan ko sa La Suerte. At yan, yan ngayon, si Catalina Lim. Yan siya yung may bahay ng aking ding kasamahan. Barkada, tropa. Yan, esposa siya ni Hilario. Paring Hilario Lim. Ng Putatan, Muntinlupa. Yan. At syempre, ayan, si Maring Elena. Good afternoon, DCWG. Hi pare, God bless you more. Ayan, si Maring Elena Ramos. Talaga naman mga masugid nating taga-subaybay, taga-suporta, hindi nakakalimot. Lalo na to, si paring Crispin Lambayan. Ayan, gandang hapon sa lahat ng DCWG. Sa mga nanonood, si Utol, andyan din. Si Utol Danyo Guillermo. At syempre, yung aking masugid din na supporter, number 1, si Darin Laurel Guillermo. Si Noni. Ay, Noni. Yan, laki na ng apo ko. Napapakinabangan na ng kanyang magulang. Marunong na magsaing. Marunong na magugas ng plato. Marunong magwalis. Susunod niyan, marunong na yan maglaba. So talagang, 'di ba? Talagang nagbabago, Marami talagang pagbabago sa buhay ng tao. Ang masama yung walang nababago, yun ang matindi. Matindi pag walang pagbabago. Okay. So, ano ba ang ating
magandang talakayin sa ating programa, no? Siguro itong ano na to, kahindik-hindik na naman kasi itong report na ito no. Alam niyo po, patuloy pa hong iniimbestigahan sa Senado ito pong Socorro Bayanihan Services Incorporated. Natatandaan po ninyo doon sa bundok ng Sitio Kapihan sa Socorro, Surigao del Norte. Surigao del Norte. Aba. Sa malalimang investigasyon po ng ginagawa po ni Senator Risa Hontiveros, naku, meron na naman ho siyang napag-alaman. Sa bagay, sa unang mga investigasyon, napag-alaman na, doon sa Sitio Kapihan na yon, sa bundok na tinitirahan ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated, meron silang sariling libingan doon. Oo, pumutok na ho yan sa investigasyon sa Senado. Ngayon, napag-alaman po ni Senator Hontiveros, marami palang mga bata doon na namatay. Bagong silang, at ang mga edad ay buwan lang at umaabot hanggang 4 na taon. So yun, ibig sabihin, sa lugar na yun, ayon ho sa nakuhang impormasyon ni Senator, ito ang gusto niyang alamin. Papaano namatay, umigit kumulang daw po na umaabot sa 200 bata ang namatay diyan sa sitio Kapihan habang sila ay doon nakatira. Imagine mga bagong panganak hanggang 4 na taong gulang, mga batang namamatay diyan. Ang gustong alamin, yan ba ay pinatay o namatay dahil napabayaan? Yaan ngayon ang bago. Sa kabila din na rin habang umuusad ang investigasyon sa Senado, naisampa na rin po ang kaso. Diyan sa kanilang leader, na tinatawag nilang kanilang Diyos, na tinatawag din nilang Senyor Aguila, nagngangalang si J. Renz Hilario. Yung kanila pong kinikilalang Diyos. Yan, mga kasong kinakaharap po nito. Yan, yung rape, sexual abuse, trafficking, forced labor, and child marriage. So, yan ang mga bagong ulat, bagong kaganapan sa nangyayari habang iniimbestigahan po yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Alam niyo po. So, ayan. Sa malalim pong pagsasaliksik nga po ni Senator Rita Hontiveros sa kanyang ginawang pagtatanong, at doon sa mga magulang. May mga magulang na nagkuwento tungkol sa kanilang anak na
namatay, ano ho, na kung saan ay hindi ho nadala sa ospital. Mhm. Hindi ho nadala sapagkat hindi nga po talaga, hindi ho talaga ayon ho sa mga nakuhang impormasyon, di ho ba? Hindi ho pinalalabas ang mga bata doon. So, sa kwento po ng mga magulang, yung anak nga niya namatay na hindi ho nakatikim ng panggagamot. Oo. At ayaw nga daw pong payagan na makalabas ng sitio kapihan ng kanilang lugar. Oho. So ito unti-unti na po talaga na naglilinaw. Oho, at marami na rin po mga nagsasalita tungkol po sa pamumuhay doon sa bundok. Oho, ng mga miyembro nitong bayanihan na Socorro Bayanihan Services Incorporated. No? So, base ho dito sa report na ating binabasa, so meron daw ho one of those buried was childborn on December 14, 2021 who died 3 days later without being brought to hospital. So ayun, hindi ho nadadala nga ho sa ospital. Oh, at yung bata na namatay, ayun lang, doon lang po sa basketball court na binurol. Oh, at meron ho silang sarili doon may sarili ho silang simenteryo. Ano ho? Kaya't pinaiimbestigahan po ng maigi pa sa National Bureau of Investigation at hiniling na rin po ni Senator De La Rosa at Ontiveros na alamin po alamin pa palalimin pa ho ang pag-iimbestiga diyan ho sa ano na po na yan, eto sabi din ho dito sa report, isang nagangalang Rodolfo Balbarino, father of the baby who died, narrated how he lost his child 2 days after his wife gave birth in December 2020. Because of Leader J. Rencia Kilario or Senior Aguila forbade bringing the infant to hospital outside of sitio kapihan. Yung pong mga kamadrona doon na sinabihan ko na ilabas ko ang anak ko kasi parang agaw buhay na ang bata, sabi ng kumadrona na pinagbawalan kasi ni Senior Aguila. Wala tayong magawa. Meron dito mo, meron ho sila mga kumadrona pa doon. So nabubuhay nga ho sila sa sarili lang ho nila na hindi ho na parang sariling diskarte ho nila. At hindi ho nakakatikim ho ng maayos na gamutan ang mga bata kaya't nauuwi ho sa pagkamatay. So, yan ho, ang mga karagdagan at panibagong kaganapan po diyan ho sa Socorro Bayanihan Service Incorporated. Ito, binabasa ko po kasi ito, Yan, Also, siyempre ho, patuloy pa rin hong dinidinayan na lahat po ng lumalabas sa investigasyon ay patuloy pa rin hong dinidinay ni Senior Aguila, si Ginoong J. Renz Hilario. Ayan patuloy pa rin hong dinidinay ang mga lumalabas sa investigasyon po,
Okay, ano ho? Ah, so, bukod po dun sa sa leader po ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Ginoong J. Renza Pilario, bukod po sa siya ay kinasuhan, meron pa ho siya mga kasamahan din na mga opisyal din po ng grupo. Oho. May mga kung di tayo nagkakamali, no? May 10 opisyal siya na kasama din hong kinasuhan po. Yan. Ako ano ho yan, ha? Bahala na ho, ano? Bahala na ang korte diyan. Na bahala na ang korte na kung ano pa yung mapapatunayan diyan. Pag napatunayan nga po itong mga akusasyon na ito laban ho diyan kay sa sinasabing Senior Aguila, ay naku, ito ay ito ay talaga hong mga kaso. Mga kasong talaga hong wala ho itong piyansa. Walang piyansa. Kaya sa ngayon, yung mga nakaraang ating mga nakaraang pagsubaybay ho natin diyan. Yun, marami na hong mga nagsalita. At may mga ebidensya, may mga bata na nagbigay ng kanilang salaysay na sila ay nakatakas at hindi nga daw po sila pinapalabas kaya nagawa nilang tumakas, at yan nga po yung mga naging testigo, nagbigay ng kanilang pahayag habang sinimulan ho noong ng investigasyon tungkol po dyan. Alright? Okay. So, tayo po ay dako naman po tayo sa iba nating pag-uusap sa ating ano ba, Paul, yung ating mga balita dyan. Tingnan nga natin yung abyo nating balita para naman na medyo maaga pa naman, kakayanin pa. Huwag yan. Iba naman tayo. Ano naman yan. Yan. Yung sa sige, lipat. Okay. Yung mga huwag yan. Tingnan nga natin. Ayan. Ito na naman tayo sa bigas-bigas. Presyo ng bigas nakaambang tumaas. Bukas pa. Ayon niya sa sinag. Sinisisi ang DA sa nasabing pagtaas. Ano ba yan? Simula ngayong araw ay posible daw tumaas ang presyo ng bigas ng 3 piso hanggang 4 na piso kada kilo. Talaga ba, ano bang nangyayari sa ating pamamalakad? Sa pagmomonitor at pagbabantay ng presyo ng bigas. At bakit ganyan na para bang nilalaro-laro lang ho tayo, nilalaro ang publiko? Sa sinabi po ng kinumpirma daw po ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na ang dahilan ng biglang pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa pagtaas ng farm gate price ng palay. Ayun naman pala ang dahilan. Mula naman pala sa presyo, siguro naman dapat lang din po naman na kumita naman yung ating mga magsasaka. Wag lang ho yung mga traders. Siguro konting yan, kakayanin naman ho, no? Dahil ang makikinabang naman
Ang makikinabang ho naman mga magsasaka marapat lang siguro na silang sa kanila magmula yung pagtaas ng presyo ng bigas. Biruin nyo magkano lang ho iba na magkano nila nabebenta yan. Kuminsan binibili sa kanila yan ng mga traders binibili ng mga negosyante, binabarat sila binabarat. Tapos pag nabili na yung mga palay nila, ayun na. Di sila ho ang tipak-tipak. Sila ang paldo. Kaya ganyan. Tila sinisisi naman daw ho ang Department of Agriculture sa nasabing pagtaas dahil sa hindi nila pagtakda ng price ceiling sa bigas. Di ba't meron ng Oo. Bakit maaari naman ibalik kuya kung talagang masasaktan ang consumer. At hindi naman siguro hahayaang magpatuloy yan ang pagtaas na yan. Masyado lang siguro tayo nagiging agresibo pa. Tingnan po muna natin. At mainam na rin siguro yan, yung ginawa ho yung pag-iingay na yan, makakaabot na rin po sa Malacanang at sa DA na inyong mga puna para ho sila ay makagawa naman ng aksyon. So, okay lang po yan. Okay lang po yung ating ginagawang pag-iingay na yan at pagpapaabot ng impormasyon sa DA. Pero wag agad muna tayong maghuhusga, Hayaan po muna natin na tingnan ang kanilang magagawa para po mapigilan at makagawa ng solusyon ang Department of Agriculture sa sinasabi po ninyong pagtaas ng presyo ng bigas. Ginawa na ho ng ating pamahalaan, nagkaroon ng price ceiling di ho ba? Kaya naging maayos ang takbo ng presyuhan sa bigas. At yun. At ang dami na nga rin ng mga bigas din na naipamahagi. Naipamahagi sa higit na nangangailangan. Yung mga bigas na nakumpiska sa mga tiwaling negosyante. Mga nag-hoarder, nagtatago at minamanipula yung presyo ng bigas. Di ba? At hindi ho nagpapabaya ang ating pamahalaan. Alright, so sige. Tayo po ay diretso na po. Tuloy na po tayo sa ating pong sa ating pong ikalawang yugto ng ating programa. Asan ba ating rito? Yan. Alright. So, narito na po ang ating ikalawang yugto ng ating programa, ang mga ulo ng balita. Dalawang mambabatas haharangin umano ang military deal sa Japan. Pagsasabatas ng 2024 national budget, iba pang priority measure target ng Kamara sa pagbabalik ng sesyon. Minority Leader hiniling sa majority block ng Senado na nauhuwag. Madaliin ang pagpasa ng 2024 General Appropriation Bill. Let's get ready to rumble! 2024 budget ng Hudikatura tinaasan ng gobyerno. Mga senador, kinukundi na ang pagpaslang sa radio broadcaster sa Misamis Occidental. Panukala para sa proteksyon sa mga Pilipino journalist, inihain.
PNP muling tiniyak ang kaligtasan ng mga mamamahayag. Modernization program ng gobyerno tuloy na tuloy pa rin sa Disyembre. COMELEC pinagpaliban ng pre-bid conference para sa 18.8 billion pisong list deal ng automated counting machines para sa 2025 election. Pamahalaan hinimok ang mga Pinoy sa Lebanon na ng kanilang repatriation application. Department of Agriculture Secretary Laurel Jr. pinabulaan ng balikbayad sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatalaga sa pwesto. Presyo ng bigas, nakaambang tumaas bukas, sinag. Sinisisi ang Department of Agriculture sa nasabing pagtaas. DOJ sinampahan na ng kasong kriminal ang leader at opisyal ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. 1 trilyong pisong kita target ng BOC na ma-contribute sa gobyerno ngayong taon. Submarine ng US na nasa Middle East na. Haharangin umano ng dalawang mambabatas ang Reciprocal Access Agreement o RAA kasabay ng pagtanggi ng Japan na humingi ng tawad sa mga Filipino comfort women na nakaranas ng sexual slavery sa panahon ng mga Hapon noong World War II. Ayon kay Gabriela Representative Arlene Brosas, ang hindi pagkilala ng Japan sa paghihirap at pang-aabuso sa mga Filipino comfort women ay isang pahiwatig na hindi nila kinikilala ang human rights. Kasabay ng hindi paghingi ng tawad sa pagpapahirap noong World War II laban sa mga comfort women, sinabi ni ACA Teachers Representative Franz Castro na sinusubukan na naman ng Japan na magpadala ng mga sundalo pabalik ng Pilipinas. Tugon naman ng SP o ng Senate President Juan Miguel Zubiri, ang mga Japanese umano ay disiplinado at duda siya sa mga inilabas na pangamba ng posibilidad na pang-aabuso. DZGG. Hiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na prioridad na maipasa ang 2024 national budget sa ilang natitirang priority bills ng Marcos administration ngayong balik session na ulit matapos ang 5 linggong break. Sinabi ni Romualdez na ang ultimate goal ng mababang kapulungan ng Kongreso ay siguraduhin makakarating sa lamesa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang budget measures at malalagdaan ito bago matapos ang taon. Ito anya ay para garantiyahan o magarantiyahan ang pagpapatuloy ng mga mahalagang serbisyo, masuportahan ang paglago ng ekonomiya at maisulong ang kapakanan ng mga mamamayan. Ipagpapatuloy naman ng Kamara ang pagtatalaga o pagtalakay at pagpasa sa 11 panukala na parehong tinukoy sa listahan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC at sa ikalawang sona ng Pangulo noong Hulyo. DZGG. Umapila si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa mayorya ng Senado na huwag madaliin ang pagpasa ng 2024 General Appropriation Bill o GAB. Ang panawagan ay ginawa ni Pimentel matapos ihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na target ng Senado na maaprobahan sa ikatlong pagbasa ang 2024 GAB sa November 27. Ay kay Pimentel na kakausapin niya si Senator Sani Angara na ayusin ang timeline ng pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para magkaroon ng sapat na panahon ang minority bloc na mabusisi ito, lalo na dalawa lang sila sa Senado.
Paliwanag ng senador, maaaring bumaba ang kalidad ng magiging intervention ng Senado sa 2024 GAB kung gagawing paspasan ang pag-aapruba dito. DZGG. Tinaasan ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo ng hudikatura para sa susunod na taon. Ayon kay DBM Secretary Amina Pangandaman, itataas sa 58 billion piso and budget ng hudikatura mula sa kasalukuyang 55 billion piso na pondo. Sa naturang halaga, 27.65 billion piso dito ang nakalaan sa adjudication program ng Korte Suprema, Mababang Korte, Sandigang Bayan, Court of Appeal at Court of Tax Appeal. Habang 4.19 billion piso naman ang nakalaan para sa konstruksyon at pagkukumpuni ng mga Hall of Justice sa buong bansa. Layunin anya ng pagtaas ng budget ay maging mahusay at epektibo ang pangangasiwa ng hustisya sa bansa. Dagdag pa ni Pangandaman, malaki ang may tutulong ng dagdag na pondo para sa mga reforma sa hudikatura. DZGG. Tatanggap tayo ng buena manong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan, Senator Pimentel. Pinalilinaw ang reciprocal access agreement ng Pilipinas at Japan. DZGG. Patrol Report. Si Danner Jr. ang buena manong magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye. Kasamang Boyet, pinalilinaw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang layunin ng Reciprocal Access Agreement o RAA ng Pilipinas at Japan matapos ang pagbisita ni Japan Prime Minister Kishida Fumio sa bansa. Hiling ni Pimentel na dapat ay klarong pagdepensa ang gagawing mga pagsasanay sa bansa sa ilalim ng kasunduan at huwag limitahan sa military tactics lamang. Nais ng senador na magkaroon ng palitan ng ideya sa gagawing pagsasanay sa defense at security tulad ng mga dapat gawin at mga aral dahil kung ganito ang magiging alyansa ng dalawang bansa ay wala siyang nakikitang problema. Sinabi ni Pimentel na dapat magkaroon ng genuine agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan kung saan may matututunan tayo sa isa't isa at hindi iyong gagawin lang na battleground ang bansa. Dagdag pa ng Senate Minority Leader na kung tunay ang kasunduan ay dapat na magpunta at magsanay din sa bansang Japan ang ating mga sundalo at huwag na papayag na dito lang sa Pilipinas gagawin ang pagsasanay. Iginiit din ni Pimentel na dapat dumaan muna sa pagratipika ng Senado ang nasabing kasunduan. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Kinukundina ng ilang senador ang pagpaslang sa radio broadcaster sa Misamis Occidental na si Juan Jumalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Galit at lungkot ang nararamdaman ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa pagpatay sa radio host. Lalo't ginawa ang pagbaril habang nagpo-programa sa kanyang istasyon sa loob ng kanyang tahanan. Anya, ang naturang krimen ay tahasang paghamak sa kalayaan sa pamamahayag. Kaya naman, inahamon niya mga law enforcement agencies na bilisan ang pagkilos para papanagutin agad ang nasa likod at utak ng pagpatay sa radio broadcaster. DZGG. Kasunod ng panibagong insidente ng pagpatay sa isang kagawad ng media, tiniyak ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang seguridad at kaligtasan ng mga mamamahayag. Ayon kay PNP Chief Police General Venamin Acorda Jr., prioridad nila ang kaligtasan ng mga media dahil katuwang ng pambansang pulisya mga ito sa paglalabas ng katotohanan sa publiko. Una nang itinatawag ang Task Force Media Security na layong masiguro ang kaligtasan ng mga kasapi ng media na posibleng maging target ng karahasan. Nabatid na sa ilalim pa lamang ng Marcos administration, 4 na mamamahayag na ang pinaslang na kinabibilangan ni na Rhea Blanco, Percival Lapid Mabasa, Crescenciano Bundukin at si Juan Jumalon na brutal na pinatay. Kamakalawa,
sa Calamba, Misamis Occidental. DZGG. Tiniyak na ang pag-arangkada ng Jeepney Modernization Program sa Disyembre sa kabila ng kontrobersyal na pinukol sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, hindi umano mabubuwag ng mga akusasyon sa LTFRB na may bilihan sa mga ruta ng mga jeepney. Nilinaw naman ng DOTR na hindi mawawala ang mga traditional na jeepney, ngunit dapat ang mga ito ay paso sa standard na gagamit ng Euro engine at pasok sa Philippine Standard and Trade Industry. Tinaasan din ang share ng gobyerno sakaling uutang ang mga kooperatiba sa bangko. DZGG. Ipinagpaliban ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ang pre-bidding conference para sa 18.8 billion pisong lease contract para sa automated vote counting machine na gagamitin para sa 2025 midterm election. Sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, ang suspensyon ay dahil sa pagpapalabas ng bid bulletin number 1 ng Special Bid and Awards Committee on the Automated Election System na naglilinaw sa mga usapin at sumasagot sa mga paunang katanungan mula sa mga prospective bidder. Matatanda na sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na opisyal nang binuksan ng full body ang bidding para sa lease contract para sa fast track. Ito ay dahil ang procurement process para sa naturang proyekto ay naka-post na sa PhilJEP o Philippine Government Electronic Procurement System. Una nang hinikayat ang lahat ng mga supplier sa buong bansa at sa buong mundo na lumahok sa naturang procurement. Sabi ni Garcia na kasama sa procurement ang hardware, software, transmission at internet voting para sa mga overseas Filipino workers or OFW. DZGG. Tatanggap tayo ng Berman o ng pagulat mula sa labas ng ating himpilang bagong DA Chief na direktang makikipag-usap sa mga magsasaka at mangingisda. DZGG. Patrol Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga Tani sa detalye. Boyet inihayag ni bagong Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na plano niyang maglibot sa bansa para masuri ang sitwasyon ng mga magsasaka at mangingisda. Sa isang press briefing, sinabi ni Laurel na ang DA sa ilalim ng kanyang pamumuno ay palalakasin ang pagsisikap ng pataasin ang produksyon ng pagkain at gawing moderno ang sektor ng agrikultura. Ayon kay Laurel, ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay gawing moderno ang agrikultura na may layuning makamit ang food security, mabawasan ang import dependence at maiahon ng milyon-milyong magsasaka at mangingisda mula sa kahirapan sa year 2028. Bukod sa pagpapalakas ng produksyon at modernisasyon ng pagkain, binigyang diin ni Laurel na ang pangangailangang tugunan ng umano'y manipulasyon sa presyo at smuggling upang matiyak ang matatag na supply at presyo. Makikipag-ugnayan at makikipagtulungan aniya ang mga DA sa mga kaugnay na ahensyang nagpapatupad ng batas para hulihin at usigin ang mga sangkot sa iligal na kalakalan. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat Tani Capiral. Hinimok ng Philippine Embassy sa Lebanon ang mga Pilipino roon na magsumite na ng kanilang repatriation application. Sa harap ito ng pinaiiral doon na voluntary repatriation program sa gitna ng bakbakan at Israel at Hezbollah Group. Tiniyak din ng embahada na magkakaroon sila ng serye ng repatriation sa mga apektadong Pinoy. Una nang dumating sa bansa ang unang batch ng Pinoy repatriate mula sa Lebanon. DZGG.
Mariing itinanggi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na balikbayad ang pagtalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Kasunod dito ng ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na isa si Laurel sa pinakamalaking campaign donors ni Marcos noong 2022 election. Gitang kalihim para daw sa bayan ang kanyang gagawing serbisyo. Tiniyak din ni Laurel na walang mangyayaring conflict of interest dahil binitawan na niya ang responsibilidad sa kumpanya nitong Travel Corporation. DZGG. Simula ngayong araw ay posibleng tumaas ang presyo ng bigas ng 3 piso hanggang 4 na piso kada kilo. Ito'y dahil na rin sa mataas na presyo ng bigas na ibinabagsak sa kanila. Sa isang panayam, kinumpirma ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, President Rosendo So, na ang dahilan ng biglang pagtaas ng presyo ng bigas ay dahil sa pagtaas ng farm gate price ng palay. Tila sinisi naman ni So ang Department of Agriculture sa nasabing pagtaas dahil sa hindi nila pagtakda ng price ceiling sa bigas, lalo na't hindi naaabot ang target na ani ng ilang magsasaka ngayong harvest season. Batay sa primes monitoring ng DA, maabot na ngayon sa higit 50 piso kada kilo ng local premium rice habang nasa 45 pesos ang local well-milled rice. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin. Isang babaeng biktima ng illegal recruitment na nagpanggap na nagbebenta ng pasabay naharang ng Bureau of Immigration. DZGG. Patrol Report. Si Nestor Kagitla ang magbabalita. Sige nga, kasama Nestor, i-detalye mo. Naharang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng isang babaeng illegal recruitment matapos magpanggap na nagbebenta ng pasaboy. Ang biktima na 36 na taong gulang ay nagtangkang umalis patungong Hong Kong sa pamamagitan ng flight ng Philippine Airlines na nagsasabing siya ay bibiyahe upang mamili ng kanyang negosyong ukay-ukay at pasaboy. Sinabi niya na nagtatrabaho siya sa isang lokal na kumpanya ng damit at nagpakita ng isang sertipiko ng trabaho na inisyo ng kanyang kumpanya. Iniulat ng mga opisyal ng immigration na napansin ang maraming hindi pagkakapare-pareho sa kanyang paglalakbay kaya na-plug siya para sa pangalawang inspeksyon. Ang kanyang pasaporte ay natagpuan na may Malta Employment Visa sa kabila ng kanyang unang pag-angkin na siya ay aalis para sa mga layunin ng turismo nang maglaon siya na inalok siyang magtrabaho bilang isang tagapag-alaga sa Malta sa pamamagitan ng isang website ng paghahanap ng trabaho. Samantala, binalaan ni Immigration Commissioner Norman Tansenko ang mga biyahero na huwag tumanggap ng mga online na alok para magtrabaho sa ibang bansa nang hindi dumaan sa legal na proseso. Ang biktima ay agad na itinurn over sa Interagency Council laban sa trafficking para sa tulong sa pagsasampa ng mga kaso laban sa kanyang recruiter. Ako si Nestor Kagitla para sa programang DZGG. Inyo ito. Dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat kasamang Nestor Kagitla. Sinampahan na ng kasong kriminal ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si J. Renz Hilario o Senior Aguila. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, maharap si Hilario sa mga kasong qualified trafficking in person, facilitation of child marriage, solemnization of child marriage at child abuse charges. Tiniyak ni Remulla na anumang araw mula ngayon ay maglalabas ng warrant of arrest ang korte. Gayunman hindi nagbigay ng detalye ang DOJ tungkol sa basihan sa pagsasampa ng kaso laban sa akusado. DZGG. Naghahanap ng paraan ang Bureau of Customs o BOC
na makapag-contribute ng 1 trilyong piso sa kaba ng gobyerno ngayong taon. Sa isang press briefing, sinabi ni BOC spokesperson Vincent Maronilla na ang mga posibleng karagdagang kita ay magmumula sa mga buwis na kokolektahin hanggang sa katapusan ng taong ito. Ayon kay Maronilla na bukod sa kanilang mga koleksyon, umaasa rin ang pamahalaan sa mga kita ng Bureau of Internal Revenue at iba pang ahensya sa pagkolekta ng revenue. Sa ngayon, inuulat ni Maronilla na nasa 40 o 40 bilyong pisong halaga ng smuggled items ang kanilang nasamsam. DZGG. Inanunsyo ng US military ang pagdating ng kanilang guided missile na submarine sa Middle East. Ayon sa US Central Command na layo na nasabing paglalagay ng submarine doon ay para hindi na lumawak pa ang nagaganap na labanan ng Israel at Hamas militant. Hindi na binanggit kung anong uri ng nasabing mga submarine na nasa karagatang bahagi ng Suez Canal sa northeast ng Cairo. Ang nasabing mga submarine ng US ay kayang magdala ng 154 na Tomahawk cruise missile na bawat Tomahawk ay may kakayahan na magdala ng 10,000 pound ng high explosive warhead. DZGG. Alright, so, yan po mga kababayan. Nagtatapos po ang ating pong mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng bulwagang balitaan ng DZGG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng Martes, November 7, 2023. Alright? So, wala na ho tayong oras, ano? Meron na ng 3 minuto. Ano ho, kung tayo po ay magtatalakay, no? Baka mabitin lang ho tayo. Pero batiin ko muna po, no? Ang ating po mga viewers. Ayan. Oy, si Andrea Porte, ayan, nanonood na. Ay, Andrea, salamat sa iyong panonood. Yan, okay. Alright. So, ano ba? Ano ba ang aking masasabi na sa inyo? Mga viewers, at tayo po ay wag po tayong makakalimot, makakalimot na subaybayan palagi ang ating programa. At kayo po talaga ang nagpapasigla ng DZGG. Kung bakit ako po ay nagpapatuloy na inyo pong napapanood, yan ho ay dahil po sa ipinapakita po ninyong suporta sa DZGG Broadcasting Studio, sa inyo pong patuloy na panonood. Kaya't wala po ako masasabi kundi ang aking pong taus-pusong pasasalamat sa inyo. Salamat, maraming salamat. Salamat at thank you. Baka magkaiyakan pa. Alright, sige po. Ano ho? Ako po ay pansamantalang magpapaalam na po. Pero wag po tayong malulumbay. At tayo po ay makikita pa rin at magkakapanooran yan bukas po. Pero bago ang lahat, pinaalala ko po 48 araw na lang po ay Pasko na. Wala tayong Christmas song. Wala tayong Christmas song. Okay. So, ayan. Maraming salamat mga viewers sa inyo pong panonood at pagsama sa akin sa loob po ng 1 oras ng ating balitaan. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating Panginoon. Yan, sa ating Pangunang Diyos, sa kanya pong patuloy na pagsubaybay
sa DCW Broadcasting Studio at pagbibigay po ng tiwala sa inyo pong lingkod na ako po ay pagkatiwalaang maglingkod sa sambayanang Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid po ng mga sariwa at nagbabagang balita at impormasyon at siyempre yung serbisyo publiko. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito at sa inyong pong tiwala. Alright, so sa ngalan po ng aming news director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño at John Paul Destura, ako naman po si Boyet Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at taga-anyaya. Bukas po muli alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action at sa hapon ganitong oras, alas 5 hanggang alas 6, Balitang Pilipinas Worldwide. Magkapanooran at magpakinigan pa rin ho. Alright? Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalos sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito. Dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.